kasambahay naman natin na madalas barado ang iyong ilong. Naku, makinig po kayo dahil kailangan malaman natin kung sanhi ba ito ng simpleng sipon o senyales na ito ng seryosong kondisyon. Pag-usapan natin yan kasama si Dr. Gil Vicente, isang ENT, Head and Neck Surgeon. Good morning po, Good Doc morning, Gil. good morning. Happy Healing Day. Happy Healing Day, Doc Gil. Bati po kayo sa ating mga viewers. Mga magandang umaga po sa inyong lahat. Sa nakikinig sa atin, sana po makapagbigay ako ng mga payo o mga informasyon para mas gumanda ang ating buhay. Of course, pag baradong ilong natin, medyo mahirap yan. Oo nga, Doc. Pero, Doc, eto nga po, ano po ba yung mga common causes po talaga ng pagbabara ng ilong bukod po sa pagkakaroon ng sipon? Oo. So pagkakaroon ng sipon, siyempre yun ang number one, kasi pagka may masipon na, medyo namamaga yung ilong natin. Opo. Ang isa pang pwedeng magkaroon ng ganitong kondisyon, yung allergic rhinitis na tinatawag. So pag merong allergic rhinitis, 4 ang kondisyones niya, pagsisinga, pag nasal discharge, tapos mangangati. Tapos at the same time, last but very important and very common is yung nasal obstruction or baradong ilong. No? So pag tatanungin natin isang pasyente na may allergic rhinitis, pwedeng sasabihin na nito, barado po ang aking ilong. No? So bukod pa doon sa pag-aaching nila. No? So ito nagko-combine nito para sa gano'n. Ano pang dahilan ng baradong ilong? Pwedeng pagminsan, baluktot ang ating ilong. Maaring baluktot ito dahil congenital, pinanganak na baluktot ang ilong, dahan-dahan, nadapa ka, tumama yung ilong mo, o kaya nagbabasketball ka, o may sports ka, tinamaan yun sa ilong mo, pwedeng nabaluktot. So, pag ganito, pwedeng magbabara yung ilong natin. Tapos, pag ganitong pagkakataon, minsan, meron talagang, mahirap talagang huminga yan pagka ganyan. Pwede rin pag meron tayong polyps, may mga polyps is a benign na lesion na nando sa loob ng ilong natin. Tapos meron din tayong tinatawag na hypertrophic turbinate. Yung mga nandiyan sa yung nasa gitna na yan dyan, sa loob ng natin, may mga parang kala mo bukol yan. Yan ang tinatawag natin turbinada o mga turbinates natin na minsan lumalaki yan. Nagkakaroon ng pag lumaki yan, minsan nagbabara rin ng ilong natin yan. Lalo na pag may baluktot ang ilong, akala natin, sometimes yung baluktot na ilong na yun, akala mo, pag nakita namin, nasa kanan yung baluktot. Pero sasabihin ng pasyente, sa kaliwa po ako, hindi makahinga. So, maaring pong dahil sa tinatawag natin compensatory hypertrophy or paglaki ng turbinates natin. Kaya akala mo baradong ilong, baluktot ang ilong mo sa isang parte, pero pala hindi. Doon pala sa kabila. Pero Dok, ito po, yung paglaki po nun, medyo nararamdaman po ba yun na may pain bukod dun sa parang hindi lang siya makahinga on the other side? Sometimes, not necessarily without pain. Parang mahirap lang talaga Kaya lang, eventually, pag talagang magbara yung ilong, because of the possibility, yung paglaki niya, tumatama dito sa tabi, o na ibang parte ng ilong natin, pag tumama yan ganon, nagkakaroon ng contact. And this contact can cause the production of what we call the substance P. Yung substance P na yun, pwedeng nagkukos na sinasabing sakit. So yung sakit na yun, yung pwedeng masakit na masakit talaga. May pressure dito sa mukha natin, may pressure dito sa pisngi. And all of this because of the production of substance P. So, yun yung nangyayari pag nagkakaroon ng baluktot ng ilong, at the same time, malaki yung turbinada natin. Pag ganito. So, siyempre, yung pinaka-ayaw natin, yung meron tayong bukol dun sa loob ng ilong. So, pwede itong malignant na, yun ang pinaka-ano natin, na usually, symptoms ito, baradong ilong pa rin, minsan nagdudugo na, tapos sumasakit ang ating ulo, tapos minsan lumalaki na yung ating pisngi. So, pagka may ginawa tayong mga laboratory examinations, kitang-kita yung bukol na to. Lalo na pag nag-endoscopy tayo, masisilip natin yun. Opo. So, kahapon, meron akong pasyente, lumaki meron dito siyang mole. Opo. Tapos yung maliit lang, sabi ni Mami, maliit lang yan dati, ngayon palaki ng palaki. Hanggang to the point na nagbara na yung ilong niya.
may Yung ganun. obstruction na. Kasi may obstruction na, kaya gano'n. So, natanggal naman, madali naman tanggalin yun. Pero the fact na merong bagbabara, nahihirapan din siya. So, hindi normal ang kanyang pag normal na buhay. Kasi barado Tsaka minsan may tendency magdugo yan, may tendency mag-change. Alam mo yung mole, may tendency talaga yung magkaroon ng, maging malignant eventually. Dok, nabanggit nyo kanina, no, may mga tests din po para po malaman kung anong klaseng pagbabara ng ilong po ito, Opo, nasal obstruction. Ano po usually, Doc, yung mga tests na pinapagawa Yeah. para tama po yung diagnosis? Yep, simple. Ang pinakasimple sa yung natin, x-ray, simpleng x-ray. Makikita mo kaagad kung balukto ang ilong o malaki ang turbinada natin, sa makikita mo. Kaya pag talagang puting-puti yun dito, baka may tumor na tayo dyan, pag gano'n ng mga simptomas. Pero ang isa pa namin ginagawa, pag ang x-ray hindi kami satisfied, siyempre CT scan or MRI, ito yung gumagaan. Tulad na nakikita natin dito, nakikita mo, may mga bukol na yan sa loob ng pisngi natin na mayroong nagkokos rin yan pagbabara sa ilong natin. So ang isang ginagawa pa rin namin, yung tinatawag na endoscopy. Meron kami pinapasok, may camera sa dulo, pinapasok dun sa loob ng ilong. Makikita natin yun kung meron talagang bukol, baluktot lang ilong, o may turbinates lang sila na malaki, Tsaka, minsan maganda rin yan, dahil minsan ang isang cause din dito, yung foreign body. Meron mga ibang bata, malikot. Suutan. Pinapasok yan dyan, tapos mamaya nangangamoy daw sila, sabi ng nanay, nangangamoy yung one side ng niya, yung pala pag sinilip mo, meron palang bukol, meron palang foreign body. Beads, yung mga beads, minsan laruan, minsan cotton balls na nilalagay lang yan. Gusto lang yung ilagay. Alam mo naman ng mga bata, kaya dapat we should be worry about this, para makita talaga natin. So pag ganyan, nangangamoy na, may dugo, so dapat magpatingin tayo sa doktor. Pero Doc, halimbawa po sa mga ibang sakit naman po, tulad po ng allergic rhinitis, madalas po kasi ako makakita na tuwing umaga, doon po sila hindi makahinga. Yung palagi pong parang may sinisingkot sila. Ano po yung pwedeng gawin doon na remedy para po sa mga kababayan natin na palaging may allergic rhinitis? Yeah, pag may allergic rhinitis, siyempre, the simple cold medicine would help, Kasi it has a decongestant effect, it has an anti-allergic component. So, pwedeng makatulong na to, Pero, siyempre, meron tayong tinatawag ng mga antihistamine, Maraming klase mga antihistamine. Ito ang pinaka-popular talaga natin, So, cetirizine, yan ang pinaka, tsaka loratadine, yun ang dalawa, Minsan nakakaantok, pero meron tayong non-sedating o hindi nakakaantok na mga antihistamines, Pero Doc, ito po bang mga antihistamine, okay lang po siyang inumin in the long run? Kasi po, di ba, hindi naman po talaga gumagaling ng tuluyan ang allergic rhinitis. Yeah, kaya dapat talaga titignan mo lang, merong mga authorities, yung mga sabi nila, ang allergic rhinitis kasi tuloy-tuloy yan, kaya kailangan inom ng inom. Ang mga Pilipino hindi ganoon. Pag tumigil na, wala na tayong tumitigil na sa pag-inom. So, okay lang naman yun. Kaya basta importante, alam ninyo kung ano yung mga gagawin natin. So, aside from the antihistamines, ang pwede natin gawin, yung saline solution, asin na may konting tubig na may konting asin ini-spray sa loob ng ilong natin so nakakatulong yun para lumuwag ang ating ilong tapos pwedeng meron din tinatawag tayong steroid nasal spray na may steroid. Ang steroid, baka kayong matakot kasi naman yan topical lang naman yan so hindi siya masyadong hindi katulad ng iniinom ang iniinom talagang mas nakakatakot yun so because there are some complications. Pero ito, spray naman to, which we can use for a long period of time. So, hindi masyadong nakakatakot yun. Meron tayong binibigay, parang gusto agad gumaling. Tinatawag natin mga oxymetazoline, yun ang generic natin. Oxymetazoline, mabilis lang yun. Pero, huwag tayong parating gano'n. Magbibigay yun kagad ng instant relief. Kaya lang, pwede nagpapataas ng dugo, hypertension.
tapos pag at a long period of time, pwedeng magkakaroon tayo ng tinatawag nating rebound phenomenon. Ibig sabihin, spray ng spray ng spray, imbis na gumaling, lalong mas lumalala. So, ganun ang nangyayari dito. So, as much as possible, we should use that only for some days, pwedeng 3 days, hanggang 10 days, usually pwede pa rin. No? So, pero not all sprays will be helpful. No? And this one should be taken into consideration. Ano? Tapos nakikita natin yung pagbabara nito, no, pwede makatulong ang steroids, ano. So nakikita natin yung cuts dito, no. May cut tayo. One of those things na common na nagkokos ng pagbabara ay meron tayong cuts, meron tayong dogs because of the dito sa mga ating cuts, yung saliva. Not necessarily yung saliva, pag ganun ng ganun sila, yun ang nagiging Sa mga aso, yung first, no? Actually, maski na walang first, they can also be allergic, no? Kasi yung ating yung kanilang skin, meron diyang nagpo-produce, nagse-shred out yun ang nagiging allergic, no? So, meron mga hypoallergenic dog na pwedeng mong yakap-yakapan. Pero not necessarily true rin yun. Ano? So, pwede tayo namimili tayo rin ng mga dogs na kailangan natin if you're the allergic type. No? Pero as much as possible, pag meron kayong allergy, pag meron kayong pagbabara ng ilong, tanggalin na natin itong mga things na nandito. No? And always make your environment clean. No? So, avoid dust collecting items. Ano yung mga dust collecting items? Curtains natin, mga newspapers, mga old clothes, old books, yun pwede yung nagka-catch ng ng alikabok. Kaya pagkaroon tayo ng alikabok, pwede na tayong atsing baradong ilong. So, yung pagbabara ng ilong, definitely, nagkokos ng sakit ng ulo yan. No? Definitely, hindi masyadong magiging maganda yung ating pakiramdam pagka merong ganun tayong sitwasyon. Minsan, hindi tayo makapagtrabaho, lalo ng pagsakit na sakit ng ulo. Tsaka pagbaradong, sabihin, siyempre, ganun kayo na ganun. Ganun kayo na ganun. You wanted to breathe, no? Kasi may pagbabara talaga yan. Siyempre, hindi kaaya-aya pagka baradong-barado yung ating ilong.